update natin sa ating mga chicken dito, sa ating mga manokis. Binigyan ko na sila ng vitamins nila. Yan. Tapos malunggay nila, naubos na nila. Tapos yung kanilang nilagyan ko sila din ng dahon ng Madre de Agua. Mamaya ulit lalagyan ko sila. Alas 6 pa lang ng umaga dito sa Bicol. And medyo makulimlim yung panahon. Sana hindi umulan. Kawawa naman yung mga manok natin sa buong linggo. Ayan, kasama ko siya. Buti yan guys, wala siyang pakialam sa manok. Hindi kagaya ng ibang aso na pinagtitripa ng manok. So eto si Kuya Samsam, iniwalay ko muna kasi medyo bata pa yung iba. Binubugbog niya pati yung dalawang dito, rooster natin. Yan, eto rooster kasi to. Tapos yung may yellow yan. Yung red na yon na Rhode Island. Tapos ito, mga female yan. Mga hens yan. Ito, mga rooster to. Mga stock. So, yun lang. Update ko kayo guys. Kanina pala may nakuha akong itlog dun sa dulo. So, pag naubos na yung damo dito, ililipat ko na naman sila dun sa part na yan. Para maubos din yung damo dyan. So, tipid ka na sa gasolina sa grass cutter. Nape-fertile pa yung lupa dahil sa mga nila, sa mga droppings nila. Oh yeah. So yun guys, update ko na lang kayo dito sa mga kakao natin soon. Hindi pa sila nakaka-recover masyado dahil kakatapos lang ng mga ilang bagyo dito sa Bicol. Pero yung ating mga guyabano, tumubo na. Yung langka natin okay na. Nagdadahon na ulit sila. Tapos yung mga yung langka, yung guyabano, and yung mga kakao natin. Tapos yung kalamansi natin, mapunga na rin. Yan, may mga hinog-hinog na nga sa dulo. So, hinayaan ko lang muna sila. Ayan. Ang dami nila ng mga maliliit na bunga. Yung lang makita dito ngayon. Ito. Yung mga maliliit yung bunga. So, dahil lang din yan sa swamp fertilizer natin. Hindi tayo nag-spray ng kung ano-anong pesticide or kaya ng mga synthetic na fertilizer. So, yun guys. See you on my next vlog.